Eto, sa unang pagkakataon, nagpaliwanag at humarap na po sa media sa isang press conference si Arnel Ignacio, dating administrator ng Overseas Worker Welfare Administration OWA, na naakusahang di umano sa maling mga desisyon sa pagbili ng 1.4 billion na lupa dyan po malapit sa may Terminal 1. Taliwas ang kanyang sinasabi doon sa naunang sinabi ng kanyang boss na chairman, secretary Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Ito, pakinggan natin yung ilang bahagi doon sa report sa kanyang pagharap sa media tungkol ho dito sa napaka-controversial na ito. Kasi malaking pera ang pinag-uusapan dito. Hindi biro ito, 1.4 billion. Namin sa board. Tinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak, na kaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Ang piniling lupang may lawak na 6,499 square meters malapit sa NAIA Terminal 1, inilalaan para sa itatayong halfway house ng OWA. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyong may kinita siya sa transaksyon. Napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma, na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. Wala po akong kinita dito. Nilinaw din ni Ignacio na Land Bank ang nagtakda ng halaga ng lupa at ito rin ang sinunod ng OWA sa pagbabayad. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. At sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makakausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot si Ignacio. Ayan yan ang matindi. Ang layo dun sa sinasabi ni Leo Kakdak sa naunang mga interview na chairman at secretary ng Department of Migrant Workers, under nito ang OWA. Dahil sabi kasi ni Attorney Kakdak, na chairman of the board sa OWA, dati ring administrator, hindi dumaan sa proseso. Hindi daw alam ng board ang transaksyon na ito. Nagulat lang daw sila na meron ng title. Okay? Yun ang sinasabi. Ngayon, sinasabi naman ni Ignacio, dumaan ito sa board, nagkaroon ng consultation ito, nagkaroon ng report ito, Land Bank ang nagpresyo nito, yan ang sinasabi. Nauna pa sinabi dyan ni Secretary Kakdak na kanyang ipinatawag itong si former Administrator Arnel Ignacio sa harap daw ng mga ibang membro ng board at sinabi yung mga pagkakamali at pagkukulang. So, ayan po, magkaiba, magkalayo ang statement ng Secretary ng Department of Migrant Workers na Chairman of the Board na si Leo Kakdak kaysa dito sa tinanggal, sinibak na Administrator na si Arnel Ignacio. Naanggulahan na ito yung mga Duterte kasi nung panahon ni Duterte, Executive Director ito ng OWA. Pagdating ng Marcos Administration, ginawa itong Administrator. At dito sa project na ito, magkaiba yung kanyang mga sagot at paliwanag. Saan tayo maniniwala? Kaya ako ibinabalita ito, naibalita na natin yung side ng gobyerno kung bakit siya tinanggal. Pinaliwanag ng Malacanang na siya tinanggal, hindi nag-resign. Sinagot ng DBM Secretary, Department of Migrant Workers Secretary Leo Kakdak ang dahilan. So ngayon, nagpa-press conference naman si Arnel, kaya balansin na ang mga paliwanag. Tayo na lang po ang kung saan tayo maniniwala. Pero lalo na kayong OFW, kasi kayo ang ginamit dito at kayo ang dapat makinabang dito. 1.4 billion project. Bumili ng lupa at tatayuan ng pansamantalang titirahan ng OFW. Pero ito sumabit. Masalimot na usapin po ito. Hindi pa tapos. Makakadimandahan. Ang una sinabi rito ng Malacanang at ng DMW
mananagot at kakasuhan nila si Arnel, Ignacio at iba pang kasamahan na may kinalaman dito. Kung yung mga gunita, yung Deputy Administrator na si Sinclair, Emma Sinclair, nag-resign na rin po. Or tinanggal na rin, sorry. Tinanggal din na posibleng may kinalaman. So yan po, masalimod ito. Ang trabaho kaya nga Overseas Worker Welfare Administration to assist, to protect all OFW. Pero yan ang nangyari. Ang masakit dito, sinasabi pa ng Malacanang o ng DMW, yung 1.4 billion, hindi yan pera ng OWA, hindi pera ng OFW. Yan ay galing sa national government under ng General Appropriation Law. Pag sinabing national budget, dapat itemize, dapat identify ang pagkakagastusan. Pag ginamit mo sa ibang project ito, anti-graph yan. Bawal na bawal pong mag-transfer ng budget na nasa sa batas na gagamitin mo sa ibang project. Mananagot kayo sa Kongreso at mananagot kayo sa anti-graph law. Yun po yung sinasabi. Alam nyo, hindi naman tayo kumakampi kung kahit sino. Si Secretary Leo Cacdac, dating POAA Administrator, dating OWA Administrator, ngayon ay Secretary. Abogado po yan. Attorney si Cacdac, Leo Cacdac. Kaya alam niya na ang General Appropriation Law o National Budget, identify yan kung saan gagamitin. Pag nire-align mo yan na mag-isa o ginamit mo yung specific doon sa budget, sa ibang transaksyon, sa ibang proyekto, sabit talaga. May problema talaga. Alam niyo, dalawa ang pera dyan sa OWA eh. Perang galing sa OFW, yung $25 each sa lahat ng umaalis. At yung subsidized or tulong ng national government. Ayan sinasabi, pera ng national government ito. May problema. Anyway, so tingnan natin, magkabilang panig natin, kayong mga Pilipino, kayong overseas Filipino workers, kayo dapat makaalam ng mga nangyari ito at yung inyong mga kamag-anak dito. Magandang layunin na kayo suportahan, meron may titirahan kayo sa oras na kayo dumarating dito sa ating bansa. Pero siyempre, kailangan nasa tamang lugar. Kung may pagdududa at may nagduda, kaya nakasibakan, nakatanggalan at makakadimandahan pa. So sinasabi naman ni Ignacio ngayon sa press conference, willing siya na humarap sa anumang investigasyon. Ay, di abangan natin. Yan ang development dito. OWA versus DMW. Kasama na natin ang Malacanang. Anti-korupsyon ang galaw ng gobyernong nasyonal. Kaya kung may pagdududa, may karapatan silang mag-imbestiga, magtanggal ng opisyal at kasuhan kung kinakailangan. Yan ang rule of law. Again, due process. Tinanggal, inimbestigahan, mayroong probable cause, kakasuhan, kita-kita kayo sa korte, at doon mo i-depensa ang iyong sarili. Rule of law again, ang pinapairal dito. Okay? Please like and share. Lalo na kayo mga OFW. Kayo dapat ang makikinabang dito, at yung inyong mga kamag-anak.